Sumating po ang biyaya, awa, hawag, pagpupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Haw. Sa magandang araw po sa bawat isa. ETWC, Expose Those Who Contradict. Uli, isa na namang pagtalakay ang atin pong gagawin hinggil po doon sa aral ng Iglesia ni Cristo. Hinggil po doon sa kanilang caption na malapit na ang wakas ng mundo. At sinasabi na sa mga huling araw. Ang ginamit nila ay yung Ezekiel 7. Sige ho, pansinin nga po natin para maintindihan natin. Ayan. Ang huling araw. Ezekiel 7:5 hanggang 7. Ipinasasabi pa ng Panginoon, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Kailan? Tuloy humating na ang wakas. Ito na ang inyong hangganan. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon. Anong panahon? Malapit na ang araw ng kaguluhan. Ano po ang sabi ng Biblia? Bakit daw nakapangingilabot ang mga huling araw? Sapagkat itinasasabi ng Diyos na sunod-sunod na kasawian ang aabot sa tao. Kailan po magaganap ang sunod-sunod na kasawian? Pagka malapit na ang panahon ng wakas, pagka malapit na ang hangganan ng sanlibutan. Masisira ba yan? Pagka hindi naganap yan, hindi totoo Biblia. Pagka naganap yan, lalo kayong dapat sumampalataya. Nakasalig ang inyong pananampalataya sa katotohanan, sapagkat ang ating sinasampalatayanan ay pawang nakasulat sa Biblia na katotohanan. Nuhoy ang mga sunod-sunod na kasawiang yan na mangyayari pag malapit na ang wakas o sa mga huling araw. 15. Nasa labas ng bayan ang tabak, nasa loob naman ang salot at kagutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa tabak. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at kagutom. Hindi ho ba nangyaring lahat yan? Salot, tabak, kagutom. Ano pong ibig sabihin ng tabak? Pagpatay. Kaya laganap ang terorismo sa buong mundo. Laganap ang karahasan. Hindi lamang tabak, salot. Yun hong mga peste, yun hong mga red tide, yun ho ay mga salot, yung mga tagtuyot, yan ay mga salot, yung iba't ibang uri ng mga sakit. Sabi ng Diyos, pag malapit na ang wakas, sunod-sunod na kasawian ang darating sa mundo. Paano natin mapipigil yan? Sige. Magtataka kayo? Magtataka tayo? Bakit kayo magtataka? Nakasulat yan! Pagka hindi natupad yan, hindi totoo ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang may pahayag niya. Yun po, marahil ating pong napakinggan yung kanilang aral. So, pinalalabas nila sa kanilang pangaral, yan yung malapit na ang wakas ng mundo, huling araw. Ibig sabihin, para ho doon sa mas madaling maintindihan, pinalalabas nila sa panahon natin. Pero tingnan natin ho yung binabanggit doon sa Ezekiel na sinasabi nila. Yan po ay nakalagay sa 7. Sabi ho kasi dito sa ang salita ng Diyos. Umpisa ko doon sa 1. Sabi dito, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ako ang Panginoong Diyos na nagsasabi sa bansang Israel. Ito na ang katapusan ng buong lupain ng Israel. Katapusan na ninyo. Sino ang tinutukoy? Bansang Israel. Lupain ng Israel. Katapusan na ninyo dahil ipadarama ko na ang galit ko, hahatulan ko kayo ayon sa pamumuhay ninyo. At pagbabayarin ko na kayo ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ninyo. Hindi ko na kayo kahabagan. Hahatulan ko kayo sa inyong pamumuhay at sa inyong kasuklam-suklam na ginagawa.
para malaman ninyo na ako ang Panginoon. 5. Ito yung ginamit nila. Ako ang Panginoong Diyos na nagsasabi, darating sa inyo ang sunod-sunod na kapahamakan. Ito na ang wakas, ang katapusan ninyo. Kayong mga nakatira sa lupain ng Israel, dumating na sa inyo ang kapahamakan. Malapit na ang oras na magkakagulo kayo. Tapos na ang maliligayang araw ninyo sa mga kabundukan. Hindi magtatagal at ipadarama ko sa inyo ang matindi kong galit. Hahatulan ko kayo ayon sa pamumuhay ninyo at pagbabayarin ko kayo sa mga kasuklam-suklam na ginawa ninyo. Hindi ko kayo kahabagan, pagbabayarin ko kayo ayon sa inyong pamumuhay at sa mga kasuklam-suklam na ginawa ninyo. At dito'y malalaman ninyong ako ang Panginoon ang nagpaparusa sa inyo. Malapit na ang araw ng pagpaparusa. Darating ang kapahamakan, sukdulan ang kasamaan at kayabangan ng mga tao. Ang kalupitan nila ay babalik sa kanila bilang parusa sa kasamaan nila. Walang matitira sa kanila, pati ang lahat ng kayamanan nila ay mawawala. Oo, malapit na ang araw ng pagpaparusa. Hindi na ikatutuwa ng mga mamimili ang naitawad nila at hindi na rin malulungkot ang mga naluging nagbebenta. Dahil mararanasan ng lahat ng galit ko. Kung may mga nagbibenta ng makakabawi, hindi na sila makakabalik sa pagtitinda dahil ang mga sinabi ko tungkol sa buong bansa ng Israel ay hindi na mababago. Hindi maililigtas ng bawat gumagawa ng kasamaan ng kanyang buhay kahit nahipan pa nila ang trompeta para ihanda ang lahat sa pakikipaglaban. Wala ring pupunta sa labanan dahil maranasan ng lahat ang galit ko. 15. Ang sino mang lalabas ng lungsod mamamatay sa digmaan, ang mananatili naman sa loob ng lungsod ay mamamatay sa sakit at gutom. So ito ay pinamamarali nila na para sa panahon natin. Pero ang totoo, hindi naman pala. Kailan ho nangyari itong mga bagay na ito? Yan ho nakalagay sa Ezekiel 7:5. Ano ho ba ibig sabihin ng an-end? Ano? Meaning of an-end, Ezekiel 7:5. So, dito maiintindihan ho natin na iba ang sinasabi ng kasulatan doon sa ipinapaliwanag nila. Ano ibig sabihin yan? Ano ang ibig sabihin ng wakas sa Ezekiel 7:5? Paano ito mahalaga sa atin? Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sakuna't sakuna narito dumarating. 7:5 ng Ezekiel. Inulit sa mga talatang 2 hanggang 6. Ang sugnay na ang wakas ay dumating na. Sa Hebreo ay kes. Ito ay tinatayang nasa ika-6 na taon ng pagkatapon ni Haring Jehoiakim, Ezekiel 8:1. Ilang sandali bago ang huling pagsalakay ng Babylonia sa Jerusalem noong 586 BC. Katuparan sa kasaysayan, itinala sa Babylonian Chronicles ni Nebuchadnezzar BM 21946 ang pagkupkop noong 586 BC. Ang mga sulat ni Lakish na sinunog sa kampanyang iyon ay sumailalim sa panalita ni Ezekiel tungkol sa paparating na sakuna. Pinagsama-sama ang mga artifact na ito ng isang sukdulang paghukom ay talagang nakarating sa 4 na sulok ng lupain. 7:2. Kahalagang teolohikal. Una, banal na kabanalan. Ang idolatria ng Israel, 7:20, ay humingi ng sumpa sa tipan. Ano? Liwanag ko pala naman yan. Kaya nga, sabi nga natin, bakit to ang sabi ng Iglesia ni Cristo ay mukhang para sa huling araw? Ano?
Pero kung titingnan natin doon sa 7:20 ng Ezekiel, ipinagmamalaki nila ng mga Israel ang mga naggagandahan nilang hiyas na siyang ginagamit nila para gumawa ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan. Kaya gagawin kong marumi ang mga bagay na ito para sa kanila. Sa maliwanag, hindi ito ukol sa ating panahon. No? Ayan. O, maliwanag ko yan, ha? Bakit? Doon sa Leviticus 26:31-33, hinggil po yan doon sa Diyos-Diyosan. So, si Abaya, wala mang ang nagtakda ng mga panahon at mga bahagi ng panahon. Gawa 1:7. O, walang koalisyon, intriga sa politika o ritual sa templo ang makapagpapaliban sa kanyang hatol. Ayan. Katlo, katiyakan sa moralidad. Ang paghatol ay hindi kailanman arbitraryo. Sinagot nito ang naipon sa paglabag 7:3 hanggang 4. Ano ba nakasulat doon? Katapusan na ninyo. Sino ito? Yung Israel. Dahil ipadarama ko na ang galit ko, hahatulan ko kayo ayon sa pamumuhay ninyo at pagbabayarin ko na kayo ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ninyo. 4. Hindi ko na kayo kahabagan. Sino tinutukoy? Israel. Hahatulan ko kayo sa inyong pamumuhay at inyong kasuklam-suklam na ginawa para malaman ninyo na ako ang Panginoon. So, ang liwanag ng sinasabi ng kasulatan. Kaya lamang, iba ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba ninyo ang sinasabi ni Pablo doon sa kanyang sulat sa Galatia 1:8 hanggang 9? Datapwat kahiman kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. 9. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi. Ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na ay matakwil. Ibig sabihin lamang po, yung ipinangangaral ng Iglesia ni Cristo, hinggil po doon sa caption nila na di umano, malapit na kasi, nakalagay dyan, ayan, malapit na kasi ang wakas ng mundo. Sino ang may sabi? Iglesia ni Cristo. Anong ginamit? Ezekiel 7:5. Ibig sabihin lamang, mali ang kanilang sinasabi. Muli po, maraming salamat. Ito po ay ETWC. Expose those who contradict. Muli, isang mabiyayang pakikinig sa bawat isa. Sa lahat po nang aabutin ng pangaral ito. Maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.